Hello, good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kapatiran sa apat na sulok ng gawain, sa Labo, sa Nueva Ecija, sa Maynila of course, mga baguhan datihan, good morning sa inyo, at ganun din po sa Barangay Salvacion. So ngayon, nandito tayo sa pahayag. Malinaw ang meaning sabihin ng pahayag, ipinapahayag, hindi pa ito nangyayari, darating pa lamang ang mga bagay na itong nakasulat dito. At ito po ang pinakahuling aklat ng Biblia. Matapos ang pahayag, wala na ditong susunod. Kaya dito po nakapahayag ang huling panahon kung papaano mawawala ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Kaya tinuturuan tayo dito, paalala ito sa 7 iglesia. Meaning sa ibig sabihin, we are the church. Tayo ang iglesia. Kaya pag makikita natin dito, ang mga pakahulugan, iisa-isahin po ito sa chapter 2, mga pakahulugan ng mga iglesia, tayo po ang tinutukoy doon at minsan pang muli, binababalaan ng Diyos bago dumating ang huling araw na tayo ay makinig at sumunod sa kanyang kalooban. Okay, so basahin po natin ang pahayag at ito ay ipinahayag ng Diyos kay Juan. Sabi dito, kunin nyo na po ang inyong mga Bible para naririnig na, nakikita din ninyo ang aking binabasa at dadahan-dahanin natin ito upang lubos natin po itong maintindihan. So, pero bago ang lahat, let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Diyos na banal. Minsan pa, Ama, ako ay nagpapakumbaba kaming lahat sa iyong harapan. Hinihiling po namin sa iyo ang kaunawaan ng mga salitang ito at tinadalangin namin na ito'y maitanim niyo po sa aming puso, maiukit ito sa aming isipan upang sa ganun ay lagi nayong maalala ang bagay na ito. Ito'y napakahalaga dahil ito po ay mga mangyayari sa kasalukuyan at sa mga hinaharap. Kaya pinupuri ka namin aming Diyos sa mga karunong ito, sa thank you Holy Spirit na siyang nagtuturo sa amin. Salamat po at ang lahat ng dalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, pahayag. Basahin po natin sa pantimula, Ang pahayag kay Juan ay isinulat noong kasalukuyang ang mga Kristiyano ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Heso Kristo bilang Panginoon. Makinig po ang may pandinig. Ay ibig sabihin, makinig tayo may mga tainga. Pakinggan po natin ito dahil napakahalaga ito. Sabi po dito, ang pangunahing layunin ng sumulat ay palakasin ang loob at buhayin ang pag-asa ng mga sinusulatan niya at payuhan silang manatiling tapat kahit sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. So napakalinaw po ito, pinapaabrating ito sa mga believers na manatiling matatag hanggang wakas. Sabi dito, ang malaking bahagi ng aklat ay binubuo ng ilang pahayag at pangitaing inilalahad sa pamamagitan ng simbolo na mauunawaan ng mga Kristiyano ng panahong iyon. Subalit mananatiling mahiwaga sa iba. So maunawaan po ito ng mga Kristiyano pagdating ng araw. Yung mga nakasimbol ditong mga kung anong mga mababasa natin ditong nagsisimbolay sa mga ganitong pagdating ng araw po, mauunawaan natin ito. Pero sabi dito, ito'y magiging mahiwaga sa iba. Pero sa ating mga anak ng Diyos, sabi diyan, mga pangitan ay ilalahad sa pamagitan ng simbolo ay na mauunawaan ito ng mga Kristiyano ng panahong iyon. Ayan. So maiintindihan natin ito pagdating ng araw. Sabi po dito, ang paksa ng aklat na ito ay inuulit-ulit sa ibang paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pangitain. So, kahit na marami at iba't iba ang kahulugan, ibinibigay sa mga nakasulat na ito, ang pangunahing paksa ng aklat ay malinaw. Totoo po. So parang itong sabi dito, kumbaga ito ay isang parang awitin nga, na paulit-ulit sa chorus, pero isa ang tinutukoy po ng Biblia. Mula sa Genesis hanggang pahayag, inuulit-ulit natin ito, pero isa lang ang lumilitaw. Napakahulugan na pinaka-subject po ng salitang ito ay sumunod tayo sa Diyos at lumayo tayo sa kasalanan. Mahalin natin ang Diyos ng buong buhay natin. At ang pangalawa
mahalin natin ang ating kapwa. So yun lagi ang inuulit-ulit dito, At sabi po diyan, sabi po dito, kahit na marami at iba't iba ang kahulugang ibinibigay sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang pangunahing paksa ng aklat na ito ay malinaw. Sa pamamagitan ni Kristong Panginoon, lulupigin ng Diyos ang kanyang mga kaaway, kabilang na dito si Satanas. Gagantimpalaan ng Diyos ang kanyang mga anak dahil sa ng kanyang tapat na mga anak at bagong langit at bagong lupa kapag lubusan na siyang naghahari. So yun po yung pangako sa atin, na talagang yan ang ibibigay niya, yung bagong buhay, buhay na walang hanggan. Amen. Verse 1, yan yung bagong langit, bagong buhay, bagong lupa. Verse 1, ito ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya kay Juan. Alipin niya sa pamamagitan ng mga anghel na kanyang isinugo. So, ipinahayag ito ng Panginoong Hesus kay John sa pamamagitan ng mga anghel. Sabi ito, ang layunin ng pagpapahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatutuhanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patutuo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Hesukristo. Pinagpapala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa mga propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So mapalad ang nakikinig at tumutupad. So both, hindi ka lang tagakinig, sundin mo kung anong utos ng Diyos. Verse 4, pagbati sa 7 iglesia. Ito po yung 7 iglesia na tinutukoy sa chapter 2. Ang kinakausap dito ay tayong mga believers dahil ang chapter 2, iba't ibang ugali ng Kristiyano. Pero binababalaan po tayong mga Kristiyano. Pinapaunawa dyan sa chapter 2, itong 7 iglesia na makinig tayong lahat, makinig sa kanyang babala. So pagpatuloy po natin, verse 4, mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Mula sa 7 espiritong nasa kanyang trono at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Unawain po natin muli ito. Inibig tayo sa pamamagitan ng dugo at pinalaya mula sa kasalanan, sa mga kasalanan. Kaya doon natin nakita na kapag ikaw kilala mo na si Kristo, hindi ka talaga dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil pinaunawa sa atin ito ng Diyos na pinalaya tayo sa kasalanan. Kailan tayo manampalataya, ibig sabihin patuloy itong basahin at sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang salitang ito po ang nagbibigay sa atin ng instruksyon kung papaano tayo sumunod at papaano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Verse 6, ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Ano meaning ng pari? Kung titingnan natin ito sa Old Testament, sila yung mga naghahandog. Naghahandog ng mga alay sa Diyos upang kalugdan o patawarin ng Diyos. Doon po sa Old Testament, iyan ang gawaan ng mga pari. Sila namamagitan sa mga tao para sa Diyos or sila ang nagdadala ng handog. So tayo, itinurad tayo sa isang pari kasi tayo ang katawan natin, ang ating buhay, ang inihahandog natin sa Diyos. At tayo din ay nagagamit din ng mga nakakilala sa Kanya na namamagitan o nag-i-introduce sa mga unbeliever o mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Unawa natin sa kanila ang patungkol sa Panginoon. Kumbaga ganyan ang tagapamagitan kumbaga ng mga unbeliever at nilalapit natin sila sa Panginoon. At sabi diyan, ginawa niya tayong isang kahariang mga pari upang maglingkod sa Kanya ang Diyos Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian
at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kung titingnan po natin dyan, sabi dyan, siya ang pasimula, kasalukuyan, at hinaharap. Nasa kanya ang lahat po. She is the Alpha and Omega, na which is tinutukoy din niya ni Yahweh sa Isaiah na siya ay ang pasimula, kasalukuyan hanggang wakas, at binanggit din ito ng Panginoong Heso Kristo. Ayan. Next. Verse 7, tingnan ninyo, darating siyang nasa alapaap at makikita siya ng lahat, pati ang tumusok sa kanya, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya magkagayunawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat at kasalukuyang ang kasalukuyan at ang nakaraan. So, ibig sabihin po siya talaga ang ating Diyos mula sa simula na ando na ang salita at pinaunawa sa atin ang salita ay nagkatawang tao at ang Panginoon ay, kumbaga, ang Panginoong Jesus ito ang tinutukoy na kasama ito nila dyan. Amen? So, ayan. So, malinaw, He is the Alpha and Omega. At doon natin nakikita ang pagiging oneness ng Pang-ama at Anak kasi nabanggit din ito ng Yahweh doon sa Isaiah, I think 44 verse 6, kung di pa ako nagkamali, na yun ay nandoon nakasulat itong siya ang pasimula, kasalukuyan, at wakas, Alpha and Omega. So, isa lang po ang sinasabi dito ng Panginoon, Yahweh, at ang nabanggit dito po na patungkol sa ang Diyos ay salita. Amen. So, siya po ang Panginoong Hesus ay salita. So, ayan. Makikita natin po ang lahat ng yan sa chapter 1 ng Genesis, maging sa John 1 andyan. Kaya nakikita natin doon na paunawa na talagang ang Ama at Anak at ang Espiritu ay iisa. Verse 9. Isang pangitain tungkol kay Kristo. Akong si Juan ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noon ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ito ang salita ng Diyos at nagpatuto ako para kay Jesus. Nooy ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia. Yan na po ang 7 iglesyang tinutukoy dito. Sa Efeso, sa Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea, 7 iglesia. Nakita po natin, we are the church. At pakinggan po natin, diretsyon natin, lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao at nakasuot ng mahabang damit. Yan na po nakikita natin dito, pag in-illustrate ito, nakikita natin na this is Lord Jesus, At sabi dito, ang kanyang ulo, verse 14, ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng mga tupa o niebe, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab, kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang bibig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang malakas na tabak na magkabilaan ay talim. Tingnan niyo po ang verse 6 na ito. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas at tabak na magbibigay ay magkabilaan ay talim. So, dito pa lang makikita natin at anong sabi doon sa nabasa natin, the word of God, 'di ba? Ang salita ng Diyos, ito ay magkabilaan ay talim, na ito ay talagang nagpipenetrate sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, kasukasuan at ng espiritu, at nababasa nito ang binabalak ng tao. So, sino ang salita? Kaya dito natin nakita ang salita ay ang Panginoong Hesus, at ito pinaunawa na naman dito po sa pahayag na ito siya
ano po, siya yung naglalarawan ng siya ang tabak na magkabilaan ay talim, na siya po ay ang salita. Ayan. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng isang katanghaliang tapat. Pagkakita ko sa kanya ay para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas. So, makita natin, only God, and Jesus is the God. Malinaw po ito, At ang nabubuhay, namatay ako, ngunit hindi mo ako. Tingnan niyo po, ito verse, ulitin ko ha, 18. Okay, sabi dito, namatay, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Yan po ang Panginoong Hesus. Alam natin na ito ay namatay at nabuhay muli sa ikatlong araw, at doon natin nakita na ang tinutukoy napakalinaw, ito ang salita. Gamit din ang word na ito ng Alpha and Omega, the present, the beginning, the present, and the end. Siya ang wakas, siya ang pasimula, kasalukuyan hanggang wakas. At nakita natin ito si Yahweh, inulit po yan sa New Testament. At ito ngayon, inulit ito ng Panginoong Hesus, na talagang siya, kaya malinaw sila at ang Ama ay iisa lamang. Sabi dito, hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay, kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari sa pagtapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituin, hawak ko at sa aking kanang kamay at 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. So napakalinaw po. Thank you God. Salamat po sa kaunawang ito. Kung titingnan natin ang 7 bituin, yung 7 bituin na hawak ng Panginoon, ay iyon po ay ang mga anghel, at ang 7 iglesia, 7 ilawan nito ay tinutukoy ng iglesia. So ngayon makikita natin ito dito sa susunod sa chapter 2 po, at sana nakakasama kayo sa Bible study lahat, dahil napakagandang suriin o talagang i-meditate natin itong mga sinasabi ng Diyos, dahil lumilitaw ang pakahulugan nito na talagang ang Panginoong Hesus ay sa pag-ibig niya sa ating lahat, bago dumating ang pagpaparusa sa sanlibutan, pinapauna niya itong pinapaalalahanan niya tayo mga believers na manatiling tapat at magpakatatag. At dito natin lahat, dito sa pagbabasa natin sa chapter 1, sa mga dinidemonstrate dito na mga simbolo, ay pinapakunawa din ng Diyos sa atin na ang Panginoong Hesus ang mga bagay na ito. Katulad ng sinabi kanina ngayon, yung 7 bituin, diba? Ito ay ang mga anghel, at ang gintong ilawan, ito ang mga iglesia. At noon doon siya sa kalagitnaan nito, at alam natin yun, isa man o dalawa ang nakatipon sa ngalan ng Panginoon, siya ay nasa kalagitnaan. So, dyan po muna ako magtatapos, pero I encourage po everyone para maintindihan ng lahat ang pahayag. Diretsuhin po ninyo sa inyong tahanan o saan man kayo, o sino man sa inyo may mga hawak na mga cellphone, basahin po ninyo itong pahayag dire-diretso everyday. Bukas is chapter 2 kasi dito na maintindihan ano ang tinutukoy ng Diyos, bakit binababalan o pinapaabutan ang 7 iglesia. Tayo po ang mga churches na yon. Ibig sabihin, sa bawat Kristiyano may iba-ibang mga pag-uugali, pero binababalaan ang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo dito, sundin natin ang kalooban niya at masusunod natin ang kalooban niya sa pakikinig ng instruction niya sa ating buhay, which is ang instruction ng kanyang buhay. Dito masusumpungan po sa Biblia, kaya tinuturuan tayo magbasa kayo ng salita ng Diyos at hilingin sa Diyos ang karunungan na nagmumula sa Kanya upang lubos natin itong maunawaan. Amen? So napakaigsi lamang po ito. Pinapaulit dito, ang banal na aklat ay isang parang awitin, na pabalik-balik lamang sa chorus. Ganun ba ang awitin? Yung title doon talaga siya, idinidiin niya yung music, yung kanta na yun doon sa title or sa chorus, upang maitanim yun sa puso ng tao, maintindihan. At ganito ang tinutukoy ng Biblia,
sa mga nagbabasa at alam ang salita ng Diyos, mula Genesis hanggang pahayag, ulit-ulit ang sinasabi ng salita ng Diyos, iba-ibang karakter, pero isa ang tinutumbok nito, lumayo kayo sa kasalanan at sundin ninyo ang Diyos. Ganon din, mahalin ang Diyos at mahalin ang iyong kapwa. So ayan po, at siya ang Panginoon, siya ang salita ng Diyos, nagtuturugmaan ito nung tinutukoy sa pahayag, sa Isaiah, na ang Panginoong Jesus, ang si Yahweh, ang Diyos ng Israel, siya ang pasimula, kasalukuyan, hanggang wakas, at ito'y binanggit dito ng Panginoon sa chapter 1. So purihin po ang Diyos sa kanyang mga kasalita. Ulitin niyo po itong muli at paunawain at hilingin sa banal na Espiritu ng Diyos na maunawaan ito. Kasi pag naintindihan po natin ang salita ng Diyos, talagang napakaganda. Hanggang dulo, sunod-sunod po itong mga babala sa lahat bago dumating ang wakas. So, dyan po muna tayo. Purihin ang Diyos. Maigsi ito, pero I encourage po lahat. Basahin nyo ang chapter 2 kasi yan ang tinutukoy na pinapapaalalahanan ng Diyos sa mga believers. Dahil maraming Kristiyano ngayon na alam ang salita ng Diyos pero hindi ginagawa ang kanilang napapakinggan. Kaya itong pagdating dito sa pahayag, dito binababalaan ng Diyos muli bago niya ibuhos ang puot sa lupa upang ang mga tao ay talagang makapanumbalik sa Diyos at magsisi ng kasalanan. So Christians people, pakinggan natin ang panawagan ng Diyos at wag nating sayangin yung mga bagay na kanyang ipinagkaloob sa atin. Yung buhay na walang hanggan na talagang alam natin na pinatawad tayo, nilinis. Kaya ang bilin ng salita ng Diyos, panatilihin yung malinis ang inyong mga sarili. At sa magagawa natin iyon sa tulong ng Diyos at sa pakikinig ng instruksyon ng Diyos, doon natin na pagtatagumpayan ang mga bagay na hindi dapat na ginagawa ng isang mga Kristiyano. So yun po, let's pray. Hallelujah. Please, Father God, maraming salamat po, Diyos, sa chapter 1 at dalangin ko, Ama, sa iyo sa ngalan ng Panginoong Hesus na ang mga taong nagbasa nito, bigyan niyo po ng karunungan, lalo na po ang pasunod-sunod na mensahe ngayong linggo na mula sa iyong pahayag. Bigyan niyo po sila, Ama, ng karunungan para maintindihan nila ang patungkol sa bagay na ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong kadakilaan at ang dalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So, amen po. God bless everybody. Bye-bye.